We often heard the phrase na hindi maitatama ng mali ang isa pang pagkakamali. Malalim, pero yan ang totoo. Mina, what's up? Sure mo lang here. Trigger warning sa lahat ng manonood. Naglalaman ng sensitibong topic ang video na ito. Kung tingin nyo masyadong mabigat to para sa inyo, I highly suggest na skip this video at panoorin nyo na lang yung mga iba kong light-hearted uploads. Kung nandyan ka pa, let's proceed. Ang manga na pag-uusapan natin ngayon ang Tahete ni Mado. Isa ito sa pinaka-dark na premise o plot ng manga na mababasa mo. For this video, binasa ko yung first 3 chapters nito at ito ang kwento. Nagsimula ang istorya sa magkapatid na sina Kazuma at Yuri. Isang araw, habang pauwi sila, naikwento ni Yuri na sa prom school na ina-attendan niya, meron doon na isang teacher na super creepy sa kanya. Bilang kuya, sinabi niya na wala dapat ipag-alala itong si Yuri at wag lang itong pansinin. Dahil kung sino man ang bumastos sa nakababata niyang kapatid, siguradong mapapatay niya. Saka, wala dapat ikabala si Yuri dahil lagi naman siyang susunduin ng kanyang kuya galing prom school. But one fateful day, hindi niya nasundo si Yuri. Umuwi siyang mag-isa. Sa bahay, umiiyak at hindi ito makapagsalita. Bakit kuya ngayon pa? Bakit sa dami ng araw? Ngayon ka pa hindi nakapunta? Sabi ni Yuri sa kanyang kuya. Wala siyang idea sa mga nangyari hanggang sa nakita niya na lang ang walang buhay na si Yuri na nakabitin ng leeg gamit ang isang lubid. Dala ng emosyon sa pagkakawala ng kanyang pinakamamahal na kapatid, he take the justice in his own hands. Pinuntahan niya ang teacher na ito at walang tigil na pinagsasaksak hanggang bawian ito ng buhay sa harap pa mismo ng kanyang inosenteng anak. Dahil sa naging aksyon niyang ito, nakulong siya ng 7 taon. Sa araw ng paglahi ni Kazuma, sinundo siya ng kanyang nanay sa presinto upang magsimula ulit sila bilang pamilya. Unti-unti na-realize ni Kazuma ang consequences ng krimen na ginawa niya at kung gaano ito nakaapekto sa kanyang nanay saka sa ibang tao. Sa puntod ng kanyang kapatid, napansin niya ang isang babae. Sino ang babaeng ito? Siya ang anak ng teacher nang pinaslang niya 7 taon na ang nakakaraan. Dito na magsisimula ang isang twisted reality sa buhay ni Kazuma kung saan ang nanay niya na nagkatrabaho sa isang bahay ampunan ay naisipang ampunin ang batang babaeng ito na si Shika. So far, sa 3 chapters na nabasa ko, may 3 akong prediction sa patunguhan ng story. Una, this is going to be a revenge story which is for me the best route. My second prediction is self-healing type na kwento ito about forgiveness and moving forward sa life. And lastly, which I freaking hope sana wag mangyari, is maging pseudo-romance ito between Kazuma and Shika. Sobrang mess up nun if ever. Pero this is Japan, who knows? So that's it, Mina. Nag-enjoy ka ba sa video? If oo, give me a thumbs up. Ikaw, ano tingin mo dito sa manga na to? Tingin mo ba magkakaroon ito ng anime someday? Comment your answers. Again, this is Share Mo Lang. Adios!